Galit po si Kabayong Noli de Castro mga kababayan kay Atty. Torion dahil hindi po niya naiintindihan ang rule of law. Na kumbaga, ikaw na nga ang ignorante at mangmang sa batas. Ikaw pa ang nagalit dahil hindi mo na ito naiintindihan. At nakikipagdebate ka pa sa isang abogado na alam ang batas. Para pong kinder mga kababayan na nakikipagdebate sa isang profesor na may PhD. Pinashut up pa niya mga kababayan. Makinig ka! Ganyan kayo mga abogado. Pinagalitan, pinahiya po on air mga kababayan ni Noli de Castro dahil hindi po sila magka-level mga kababayan ng utak Kung sa arithmetic mga kababayan ay itong utak ni Noli de Castro ay ang pagbibilang lang ng 1, 2, 3. Etong si Atty. Torion mga kababayan pagdating sa batas ay parang calculus na po mga kababayan. Hindi matanggap nitong si Noli de Castro mga kababayan na nasa rule of law. Etong pagtatago ni Kibuloy ngayon mga kababayan dahil meron pa silang apila At may ruling po dyan ang Korte Suprema. Diba? Natatandaan nyo si Lacson, si Gringo Honasan, at marami pang iba mga kababayan. Ginawa nila niyan dati at pinayagan naman ng law mga kababayan. Hindi nga sila nakulong, diba? Dahil ang kiniklaim kasi ng kampo ni Torion mga kababayan ay mayroong harassment dito. Political harassment at otherwise. At matagal na po silang umaapila sa DOJ mga kababayan na desisyonan na kung mayroon ba talagang probable cause. Pero, ang ginagawa ng DOJ ngayon, sa ilalim ni Boying Rimulya, ay dinelay at hindi po inaksyonan ang kanilang apila. At eto po ang hindi maiintindihan nitong si Noli de Castro mga kababayan at dinamay pa nitong si Kabayong Noli ang paniniwala sa relihiyon nitong si Kibuloy. Na kung siya talaga ang son of God ay dapat sabihan na daw niya ang God na alisin na niya ang mga kasong ito sa kanya. At aaminin natin mga kababayan nung narinig natin niyang sinabi ni Kibuloy na siya ang son of God ay guilty tayo na kasali tayo sa mga natawa. Pero may nakapagsabi po sa akin mga kababayan na bakit ikaw hindi ka ba son of God? Lahat naman tayo son of God. Ikaw, sila, tayo, pati na si Kibuloy. Son of God. At proud lang po si Kibuloy mga kababayan na sabihin isa siyang son of God. Bakit ikaw, hindi ka ba proud? Na anak ka ng Diyos? At isa pa mga kababayan, relihiyon nila yan Kagaya ng paggalang natin sa mga Katoliko, sa Iglesia, sa Islam, sa mga Hudyo. Sila ay may relihiyon din. Hindi naman tayo inaano. Kaya itong sinabi ni mga kababayan, pambabastos ni Noli de Castro, is insulto po yan sa mga KOJC. At mayroon po tayong batas dyan against religion mga kababayan na discrimination. Panoorin po natin Hindi ako mali. Hindi siya mali. Kayo mga ato. Siya lang ang tama. Ganyan ang asal ninyo. Makinig mo kayo. Nanigaw na mga kababayan. Kung talagang siya ay son of God. Bakit ikaw Noli de Castro? Hindi ka son of God? Malamang anak ng demonyo mga kababayan dahil lagi tayong nanonood nito Gabi ng lagim. Tingnan nyo parang nasa parang jablo mga kababayan. Talagang siya ay son of God. Bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God? Dinamay ang Diyos mga kababayan. Walang galang. Na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang... Wag mong idamay ang Diyos dito, Noli de Castro. Kaso, di ba, Tony? Son of God siya? Respeto na sa religion. Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado ang pinag-uusapan natin. Bastos na si Noli de Castro, Ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po. Utak talampakan kasi. Si Noli de Castro. Hindi ho level yung tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Tony. Bastos na nanigaw. Ng let us say rape din. Kung makasuhan ka ng rape, Noli de Castro. And then you will find out later na inosente ka naman talaga. Choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Within the rule of law. Yan ang dapat nating intindihin mga kababayan Kung ikaw inakusahan at naniniwala ka talaga na hindi ka guilty, tapos pwede ka pang mag-plead through your lawyers at hanggat walang pinal
na desisyon doon sa pleading mo mga kababayan, wala pong additional na kaso kung magtatago ka. Kagaya ni na Lacson, Hunasan at marami pang iba. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunay Pinipilit ng mga kababayan, walang alam sa batas na si Kabayong niya Noli. wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon para Naniniwala siya kay Torre mga kababayan na andon sa lupa. May heartbeat sa bunker. daga siyang lalabas at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, Pati Muslim, in-stress niya. he will certainly, he already said that he will do that. But Kailan? he requested lang. Kailan? Mahina naman itong kaso, sir. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And Binuhay. it is within his right to really question the finding of probable cause. Yan mga kababayan. Etong pinapatagal nila bakit hindi inaksyonan ni Remulla itong appeal nila to question the probable cause? Dahil pwede po siya ma-dismiss niyan Ang kaso, lahat ng kaso mga kababayan, hindi inaksyonan ni Boying. Yan ang hindi naiintindihan ni Loli Di Castro. Gawa nga ito nila, Senator Lacson. Ito na naman ho. Hindi niya pwedeng Attorney, pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Talo na si Noli Di Castro pag ganyang mga argumento mga kababayan, nagagalit. Attorney, Yes po. huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question Slow learner. sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi niyo mga lakson na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan. Hindi nakikialam tapos bakit may statement siya na wala namang ni isang baril okay lang yun. Hindi naman tinirgas. Siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero ang tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya How did you know, Noli Di Castro? Ikaw ba ang ni Diwata, informant? lumabas, palabasin ninyo at Hindi yan mapipilit ng abogado Desisyon po yan ng mga kababayan, ipagtanggol kliyente. ninyo ang kaso niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, ay wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala? Explain na naman ang abogado mga kababayan Na wala explain na naman dito. Hindi naiintindihan. Pakulit-ulit na yan mga kababayan. Hindi naiintindihan ng maliit na utak ni Noli Di Castro. Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. See? Yan po mga kababayan ang problema. Mayroon po silang apila Ongoing ang appeal. Bakit hindi hikayatin nitong si Noli Di Castro mga kababayan na aksyonan ng DOJ ang appeal nitong sina Kibuloy? Pinapatagal nila mga kababayan. Hindi inaksyonan. Mahina po yung kaso Pwede po yung mga kababayan talaga ma-dismiss. Yan po ang hindi naiintindihan nitong si Noli Di Castro. Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Binigyan pa ng example na jurisprudence mga kababayan na ruling ng Korte Suprema, hindi pa rin naiintindihan. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct! Rule of law. Correct pa, para hindi pala naiintindihan. Attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente. Hala na. Diyan na naman kababayan, yung mga talo sa argumento, duwag, bobo, pangit. Yan na lang ang kanilang mga mga kababayan ad hominem. Ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala. Paulit-ulit na naman. Noli Di Castro, sabihan mo si Boying Remulla, aksyonan ang kanilang motion. Kanilang appeal. At afterwards, kapag na umabot sa Korte Suprema, na deny, dyan ka pa magnangak-ngak. Isang kasalanan. Yun ang malinaw ho dyan. Ang po diyan mga kababayan nakikita natin, mahina naman itong kaso. Gusto lang nilang dakpin si Kibuloy. Ando na siya in custody. Idadrop ang mga kaso. Tapos, ita-turn over na siya sa Amerika. Lahat ng kaso dito mga kababayan sa Pilipinas, drop yan yung mga sexual abuse, rape, ganyan.
Drop yan dahil hindi po pwede siyang ma-extradite kung mayroon pa siyang pending na kaso. Mga mahihinang kaso yan. Ang purpose na nila, mahuli. And then, drop ang kaso, turn over sa Amerika. Goodbye, Kibuloy. Yan lang ang kanilang purpose. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang nawala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Okay. Naintindihan mo? Malamang hindi. Rule of law. Saka, garanting lang. Patuloy Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Hindi naiintindihan talaga, no? Na ongoing ang appeal. Pakita siya, harapin niya. Kahit pa hindi ka mag-surrender, mga kababayan, kapag wala pang final na desisyon sa appeal hanggang sa Korte Suprema, wala yung dagdag na kaso sa'yo. Ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay... It's not up to you. Hindi dapat sa'yo, Noli de Castro, ipapatunay sa korte. Dapat talaga. Korte ka ba? Kabayong Noli? Sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad na yung mga kaso niya ay hindi Gabi totoo. ng lagim. Patunayan niya. Hindi Gabi ng pwedeng lagim. siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Hindi ka talaga maniniwala na in the first place, hindi mo naiintindihan, Noli de Castro. Sir, hindi pinapatunay. Ganyan, mga kababayan. Yan ang sinasabi, mga kababayan. Mahirap makipag-argue sa mga stupid people. Makipag-argue ka na lang sa pader. Wag lang sa stupid people, mga kababayan, dahil kahit pa gumagunaw ang mundo, hindi yan nakakaintindi. Bilib na bilib sila sa kanilang stupidity. Patunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. Diretsuhin mo na, Torion, na ignorante. The accused also yes. has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po. Andyan yan sa batas. Ngayon, naiintindihan nyo na, mga kababayan, ha? Kapag kayo, lahat kayo nanonood, kapag kayo pinagbintangan, na alam nyong wala kang kasalanan, tapos may warrant of arrest, may option po kayong magtago at ang iharap nyo lang ay inyong abogado para umapila na questionin ang probable cause. Dahil kapag doon sa pag-question nyo ng probable cause, pinapatunayang wala talagang basihan, walang additional na kaso sa iyong pagtatago until wala pong final na desisyon, mga kababayan, sa Korte Suprema tungkol dito sa probable cause. Ito ang hindi naiintindihan ni Noli de Castro, mga kababayan. At alam naman natin ang dahilan ng mga kasong ito ni Kibuloy, politically motivated. Sir Noli, siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within... Lalo naintindihan nga natin, Siguro naman naintindihan niyo, mga kababayan, pero si Noli de Castro, naging vice presidente yan, ha? Hindi makagets, mga kababayan. In our rule of law po, na option niya. Siguro, mga kababayan, siguro nagets na ng konti, pero natamaan na niyang ego, ayaw niyang magpatalo sa lawyer. Ngayon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, walang kaso. Kahit pa'y nagtago ka, hindi ka makakasuhan na tinakasan mo ang batas. Walang ganyan. Choice din Wala nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga. Hindi na. Awa, si Torion, mga kababayan, Ang hina na kukote. Niya sa salungga at saka kayong mag-file. Natawa kahit na lang tumatawa siya. kayo, kahit at Natawa na. Sinong hindi matatawa sa iyo, Noli de Castro? Bugok ka bugok, mga kababayan, kayo. Kami pangkaraniwang tao. Tapos nakikipag-argue ka sa lawyer na may alam. Alam namin, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang Andyan na naman tayo. Paikot-ikot na lang, mga kababayan.
Hindi masink in sa utak niya, ha? sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Dinamay na naman ang religion. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Lang yan ang po view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, Mahirap po makipag-argue sa estupido. at kami maniniwala, Hindi lang, ikaw lang, Noli. Alam namin, naiintindihan namin si attorney. pag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Oh, it's not up to you. Hindi sa'yo papatunayan, Noli De Castro, doon sa korte. Kahit pa hindi ka maniwala na wala siyang kasalanan, wala kang pake. Hindi ka korte. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao. Ad hominem na mga kababayan, below the belt na ang tirada. Sinabihan na yan talaga ang ugali ng mga attorney. Pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Yan mga kababayan, kapag talo ka na sa argumento, ad hominem. Pinagtatanggulo nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Nanigaw na. Galit na. Hindi ko sinasabing si Talo. Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Naging vice presidente mga kababayan, no, si Noli De Castro. Kaya pala walang nangyari nung naging vice presidente siya. Surrender. Wala din nagawa. Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kasi kayo pa hindi marinig. Galit. Okay, attorney, hindi tayo matatapos. Hindi matatapos dahil bulok ka eh. Dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Hindi. Kaya mga kababayan. Ako mali. Hindi ako mali. Hindi ako mali. Hindi ko Kayo mali. mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Makinig ho kayo. Galit na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Na nagalit si Kabayong Noli dahil hindi niya naiintindihan ang rule of law. Post your comments below.